Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, depende kung anong oras po ninyo papanoorin itong ating Facebook Live. Pero we are happy, we are blessed na kasama namin kayong lahat. So sa mga first-timers po dito, nandi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. Also sa mga people who are watching online, ako po ay Associate Pastor dito sa Word International Ministries, Alabang, and also a member of the Preaching Committee. So yan, sino po yun nandito last week? Pakitaas nga yung kamay, grabe, no? Balita ko, pogi daw yung preacher last week. Totoo ba? Oo, no? All white daw, no? Pogi daw. Oh. Pero next week, no? Pogi ulit. Yan. Yung magpipreach. Pero yung next week, mas pogi. Yan. Ay, grabe. Oo. Thank you, Lord, no? Oh. Ako, pag sinasabing pogi ka, sabi ko, hindi, si Lord, gano'n. Ayan, hindi, joke lang. Ayan, maganda umaga, no, sa ating lahat. Katatapos lang po ng ating series na untitled. Ayan, basta alam natin tungkol kay David yan, no? May mga nagsasabi, a man after God's own heart. May mga nagsasabi, after God's own heart. Basta ang importante, natututo tayo as a church, no? Yun ba nangyari sa atin? Natututo po ba tayo? Praise God. Sige. So ngayon, magkakaroon lang po tayo ng mga tanungan sessions. Sino po ba dito ang merong mga business o kaya mga side hustle? Pakitaas ang kamay. Ayan, maganda na nalalaman ng mga brothers and sisters natin para at least masusupport natin ang isa't isa pagdating sa business. Basta wag lang yung mga ibang monkey business, no? Okay. So, ito, ang question, pagka meron tayong business, no? Tapos kailangan natin ng business address, tapos hindi na pwede, alam ko sa mga ibang municipalities, hindi na po pwede yung bahay natin na gamitin as business office, di ba? Merong mga municipalities na gano'n, kahit atin po yung bahay. And ngayon, kaya po nag-rise up yung mga tinatawag nating, familiar po ba kayo dito, sa virtual office? Familiar po ba kayo? So bakit tayo pumupunta at mag-inquire ng service ng virtual office? Familiar ba? Yan, ang virtual office or / co-working space is ginagamit ng mga small businesses para magkaroon sila ng physical store, could be a physical store, could be a physical office, no? Kasi minsan maraming mga businesses ngayon simula nung nag-pandemic ang nag-e-exist online and they are doing their services online. Pero minsan, dahil lumalaki na yung business nila, kailangan nila ng business permits, and isa sa mga requirement is, asan yung business mo located? So, kaya po merong tayong virtual office na kung tawagin. So, pagkakailangan natin ng physical office, dahil meron naman tayong online presence at thriving naman yung business natin doon, ang kailangan natin gawin is humanap ng virtual office para magkaroon tayo ng business address. Yan, magbabayad lang tayo ng murang halaga. Okay? Next, ano pa yung mga meron akong bagong na find out, Meron daw mga nagtitinda naman ng mga shoes, tapos nagtitinda sila ng mga damit, tapos wala pa silang pang-rent ng office. Kasi madalas niyan, pagka magre-rent tayo ng commercial space, nasa magkano yan? Mahina dyan, 10,000 per month. Diba? Minsan nagsa-start pa lang sila, sorry, nagbibinata. Yan. Nagsa-start pa lang sila, sabi, di pa namin kaya yung 10,000 per month. So meron po akong nakita, no? Ito, ang tawag po dyan ay Retailogy. Familiar po ba kayo dyan? Sa Pasig yan eh. Ang ginagawa yan is merong physical store, no? Nagbebenta sila ng mga sapatos, damit. Tapos kung meron po tayong business apparel, pwede tayong magpunta dun. One day, 300 pesos. Doon mo lang lalagay. Tapos consignment yun. So, pagka nabili, pull out mo lang. Ayan. So, ibig sabihin, pagka naghahanap tayo ng office na pupuntahan talaga ng mga tao, o kaya meron tayong mga kilala na merong mga magagandang product doon sa isang store na yon, tapos gusto natin ilagay doon yung mga apparel natin, damit, caps, whatever na binibenta natin, meron po tayong pupuntahan para doon. Sa Pasig yan, i-search nyo lang po yan. Tapos, ano pa? Yan. Pagka naman, sino dito mga nag-workout? Okay, ang na-realize ko po, no, nag-start po ako mag-workout, workout alone will not help you improve your body.
No? 3 po yan. May Trinity rin po. Hindi lang po ang Trinity sa Bible. Meron din pong Trinity sa workout. No? Ano yan? Training, yung workout, recovery or rest, pati diet, nutrition. Pag kulang po tayo doon, hindi natin makukuha yung physique na kailangan natin. So meron pong mga apps na nagtatrack ng pagkain. Ewan ko kung meron po sa inyo pumunta na sa ganong extreme, yung MyFitnessPal, na ilang calories to, ilang fats to. Meron pong ganong app, no? Pero meron pong service ngayon na binibigay na ganyan. Yan po yung mga nutritionist. Aaralin po nila yung katawan natin, tapos pagka nag-workout tayo, tatanungin nila, ano ba yung goal mo? Goal ko, mas mag-build ng muscle. Yung iba naman, gusto ko magbawas lang ako ng fat percentage. Iba-iba po yung goal. At depende po sa goal natin, yung nutritionist po ay gagawa ng diet for us. Binabayaran na yan ngayon. No? Sabi ko, wow. So minsan, pagkakain po tayo, yung mga nagda-diet po, yung mga extreme na pumupunta na sa nutritionist, asahan natin, hindi yan masarap. Walang asin, grabe. No? Nung nag-try po ako ng 30-day challenge niyan, yung nakikita ko yung laki may pansit canton, halos talagang tutuloy yung ano ko eh. So, kasi kailangan mga walang lasa. So, sabi ko, lahat naman tayo mamamatay. So, tinigil ko na po yun, no? So, ayan. So, yan, nutritionist. Meron tayong mga services na pinupuntahan na para, tawag mo dito, maibigay sa atin yung ganyan. Diet, di ba? Now, ito ang question. Alam natin, pagkakailangan natin ng maayos na diet, pupunta tayo sa nutritionist. Pagkailangan natin ng physical store, doon tayo sa Retailogy. Pagkakailangan natin ng business address, virtual office. Ngayon, ito ang tanong. Tatanungin ko po kayong lahat. Pag pumupunta tayo sa church, ano ba ang ine-expect nating result? Sobrang importante po na kailangan tayo as a church is define kung ano ang reason kung bakit tayo nag-e-exist. Marami pong mga people, simula nung nag-start, marami pong mga churches here in the Philippines, ang nag-take stand sila nung nagkaroon po ng mga questions about ano yung stand ng Christians doon sa LGBTQ. No? And marami din pong mga nagtanong niyan sa amin, sa pastoral team. So sabi ko, nag-meeting kami, pastoral team, ano ba yung stand natin, pinag-usapan po natin yan. So ngayon, it is my privilege na kung magkakaroon ng stand ang church about sa LGBTQ movement, ako magsasabi nun. Yan. Okay ba yan? Pero hindi lang sa akin, hindi po kami ang nagsabi nito. Ang maganda po ang nagsabi nito ay Bible. So kung bagyo po sa labas, babagyuhin din tayo dito sa loob. Okay ba yan? Sabihin nyo sa katabi nyo, kumapit ka. Ayan. Exciting to. Exciting. Ano nga ba ang stand natin? Ito po ang magiging stand natin. Okay? Kasi marami na, yung church na yan, hindi kami pinaglilid. Mga ganyan. Hindi kami accepted. Now, ito po, kung magkakaroon lang po tayo ng stand as Win Alabang and as a community, no? Ito po yung sinasabi namin, ng direksyon ng pastoral team, no? 3 words. Basahin po natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay. Ayan. Hindi indebted, ha? Oo. Si Deb yun. Yun. Indebted. Silent B. Okay. Accepted, connected, indebted. Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Holy Spirit, may just be with us, grace us with your presence, and may just open up the hearts and the minds of the people, Lord God, na makakakinig, not just here in our church, but all the people who will be watching online. May just be with us today. Thank you, Lord God, for your love, for your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. O yan. So, ang mababasahin po natin ay manggagaling sa book of Matthew.
Sino po ba dito nakapagbasa na ng Book of Matthew? Yun. Praise God. So, quick overview lang po, no? Isa sa mga ginagawa natin sa OIA, which is mangyayari na, I believe, next month, yung batch 2. Tama ba? Oo. Next month, magkakaroon po tayo ng batch 2 ng OIA. Mamaya, yung announcement niyan, isa sa mga ginagawa po natin is to study the author, the audience, and the aim. Ang tawag po natin dyan ay AAA. So, ang author po ng Book of Matthew, hulaan nyo, magugulat kayo. Sino? Wow! Nagulat ako. Si Matthew! Wow! Okay, Matthew is an eyewitness and he is a disciple of Jesus. Kumbaga, hindi to, lahat ng mga kinakwento niya, first-hand information. Hindi ito chismis na nadinig niya, no? Kasi merong mga ang ganda nga 4 yung gospels natin. Pag sinabi pong gospel, for the people who are first time here, na hindi Bible people, pag sinabi pong gospel, these are the stories that talks about Jesus and yung redemptive plan ni God. So, 4 po yun, 2 ay from eyewitnesses, 2 ay from hindi eyewitnesses. Yan. So, hindi kasama. So, ngayon, ano ba yung Matthew? Sino ba yung audience niya? Ang audience niya ay ang mga Hudyo. Yung mga countrymen niya. So, ang sinasabi dito, ever since, no, alam nila na meron tinatawag na Messiah, meron tagapagligtas na pupunta para i-redeem ang tao from the fall nung nagkaroon tayo ng sin from Adam. And si Matthew ang main reason niya na para sabihin niya yung gospel niya, ang aim niya is to tell yung mga countrymen niya na sinasabi niya na, guys, di ba naghihintay tayo ng Messiah and all throughout our scriptures, alam natin to, na meron dadating na Messiah. Ang aim niya was to tell his countrymen na si Jesus yung Messiah that we have been waiting for. And sinasabi niya, si Jesus ay King. No? 4 po yan, Jesus is King, Jesus is Son of Man, Jesus is Son of God, pati Jesus as servant. No, ang ganda lang ng mga contrast niyan. Pero some other time, pag-usapan natin yan sa OIA, mag-attend kayo. Yan. So, Jesus is King. Yan yung aim. So, ibig sabihin, paano nangyari ako nung tinatanong ko yan? Paano nyo nalaman na yung Mark, Jesus is servant dyan? Paano nyo nalaman na sa Luke, Jesus is Son of Man? Paano nyo nalaman na sa John, Jesus is Son of God? Tapos dito, Jesus is King. Well, madali lang po, no? Kung titingnan po natin yung Matthew, siya lang po yung merong genealogy. Alam niyo po ba kung ano yung genealogy? Okay, ito yung mga parang pinahabang family tree. Yung ganun lang yan, in layman's term. So makikita po natin yan, hindi na po natin yan babasahin isa-isa, pero pinapakita dito kung saan nagmula yung line ni Jesus. Magsa-start po yan kay Abraham, the father of Isaac. Tapos, kasama doon sa mga 12 na anak ni Jacob na naging 12 tribes of Israel, galing po siya sa tribe of Judah. Tapos, pagka we move further, makikita natin sa verse 6, ayan, Jesse was the father, verse 7, Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of King David, which is yun po yung series natin last week. Tapos David was the father of Solomon, whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah. Kasama talaga yan sa storya, no? Hindi yan talaga matatanggal. Tapos makikita po natin, lahat po ng mga names dito na may underline, yan po yung mga kings. Makikita natin si Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, and Josiah, yan. So, Jehoiakim. Tapos, pupunta na po yan sa exile. After nyan, yan na. Fast forward, no? Makikita natin, verse 16, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus. So, makita natin. Bloodline ni Jesus, bloodline of kings. At dahil pinipaint ni Matthew na picture na si Jesus ay king, anong meron ng king? Yun, tama kayo. Kingdom, no? So, hindi pwedeng king ka, tas wala kang kingdom. Now, ang question,
Para malaman kung member ang isang tao ng kingdom, ano dapat ang meron siya? King, yes, tama. Ano pa? Kailangan para malaman kung ang tao ay member ng kingdom ng king na yon ay kailangan meron siyang citizenship. At kailangan yung rules that is governing that kingdom ay pasok siya doon sa loob. Tama po ba? So ako, naniniwala po ako, lagi ko po ito sinasabi, ang Christianity is not prayer of acceptance. Marami po dito, patanggapin natin, Lord, ganyan. Wala po sa Bible ang prayer of acceptance. Kung gusto nyo pong i-challenge ako on that, mamaya pwede po tayo mag-usap. There's no such thing. Ang meron po sa Bible na sinasabi ay Lordship of Christ. Ang sinasabi po sa Bible, it's making a decision na, Lord, simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa buhay ko. That is Christianity. Christianity is not being in the ministry. Christianity is not being in the church. Christianity is not doing things about God or posting Bible verses in your social media pages. Kaya po ako, clear yun sa akin. Nung single ako, gusto mo ba Christian? Hindi. Kasi may stigma na eh. Pag sinabing Christian, basta nakikinig yan ng, nakita ko, nakikinig siya ng worship song, Christian yun eh. Hindi. Loves the Lord, ang lagi kong sinasabi. So, ang Christian po, ang member ng kingdom ni God ay hindi church attendee. Ang kailangan natin tingnan, hindi yung attendance niya sa simbahan. Ang kailangan natin tingnan, paano yan magdesisyon sa buhay? Paano yan magmahal? Paano siya mag-post? Wala akong pakialam sa doktrina mo. 'Di ba? Kung hindi ka maayos makipagsalamuha sa kapwa mo. So, yun ang sinasabi dyan. So, ang kingdom has nothing to do with belief system. It has something to do with lifestyle. So, sinasabi dito ni Matthew, ni Jesus, kung makikita natin yung first 5 books no, ng Matthew, first 5 chapters, of Matthew, sinasabi dyan kung ano yung morality inside the kingdom of God. Sinasabi dyan. Actually, hanggang chapter 7 pala yun. Sinasabi dyan yung morality ng kingdom ni God. And kung mababasa natin lahat about sa Matthew, it's clear na in order for us to be under the lordship of Christ, kailangan hindi lang tayo basta kung uma-attend. Maraming mga tao, pwede tayong maging turista. No? Bumibisita sila sa kingdom ni God. Parang, sino dito nakapunta na sa Singapore, Hong Kong, Japan? Diba? Pag pumunta tayo doon, habang nandun tayo, pwede natin gawin yung batas nila. Pero pag umalis na tayo, pwede mo nang wag gawin. Maraming mga tao na atin sa church is parang turista. No? Pumupunta, okay, mabait muna ako dito, bawal mag-burals, nasa church tayo, tigilan mo muna. Mamaya na sa labas, no? Okay, so magko-communion tayo mamaya para mabawas-bawasan naman yung kasalanan natin. Yan. So, yun yung nangyayari, no? Merong mga turista. Pero, sinasabi dito, if we claim to be Christians, if merong people na magsasabi na under ako sa lordship ni Christ, hindi natin po basihan yung mga prayer. Hindi natin basihan yung attendance. Ang basihan natin is, how do we live our lives? Paano tayo sa work? Paano tayo sa pamilya natin? That's under the kingship of Christ. Now, ang magiging story po natin, ang magiging parang pinakamagiging template natin, no, kung ano yung magiging stand ng Win Alabang doon sa issues surrounding us is yung calling ni Matthew. Ready na ba kayo? Yan. Ayan si Matthew, no? Nakikita natin, yan yung usong buhok noon, no? Long hair, tapos dito lang yung wet look, dito dry, no? So, yan yung niya, peg niya, no? So, makikita natin yung story niya sa Matthew 9, chapter 9, 9 to 13. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Grabe, no? So, as Jesus passed on from there, no, nakakatawa lang nito, no? Ini-imagine ko kung paano siya nangyayari.
Lalakad si Jesus, tapos nakakatingin yung mga tao. Tapos sabi ni Jesus, "Shh, shh, tara." Tapos sumunod. Yun na. Tapo. Wow! Ganun lang kabilis. Di ba? Grabe naman. So meron po tayong mga highlighted words dyan. Ano po yun? Tax booth, pati follow me. Okay, si Matthew po, sa hindi po nakakaalam, no? Ang trabaho po ni Matthew ay tax collector. Taga-singil lang buwis. Ngayon po, dito, pag titingnan po natin sa context natin, taga-singil lang buwis, no big deal. Well, yes. Pero explain ko po yung context dati, no, nung tax collector. Okay. So, yung mga tax collector po dati, no, nag-start po kasi yan nung yung Rome, ang ginagawa po kasi dati ng mga malalaking kingdom, yung Persian, nagsimula po yan sa Persian Empire, no? Ang ginawa nila, merong somehow freedom, yung mga nations na sakop nila to practice their own religion. Tapos kumukuha sila from nasasakupan nila ng leaders. Parang dahil doon nagkaroon ng unity, mas madaling i-sustain versus laging may gera. Kasi laging may opposition. Yun yung natutunan nila sa Persian Empire eh. Kaya ngayon, in-apply yun ng Greek, in-apply din yun ng Romans. And isa sa mga ginawa po ng Romans is, para makagawa sila ng mga projects dun sa mga nasasakupan nila, kailangan nila magkolekta ng buwis. At para magawa po nila yun, nagpa-auction sila dun sa mga sinasakop nila. So auction, kung sino yung mga magiging tax collector. Siyempre, malaking halaga yun. No? So, ginawa ng mga gustong maging tax collectors, sige, magbigay tayo ng maraming pera, i-auction yan, tapos bawiin na lang natin. May kilala ba kayong ganong trabaho sa Pilipinas? Yung medyo malaki yung binibigay sa umpisa, tapos babawiin na lang, no? Hindi ko nasasabihin kung ano yun, no? Ayan. So, para sa mga Hudyo, ang tax collectors ay traitors. Unlike sa Philippines, lahat po ng mga product dito na galing ibang bansa, gustong-gusto natin. Tama? Dahil meron tayong tinatawag na colonial mentality. Uy, galing to sa ibang bansa, galing abroad to. Sa mga Hudyo po, para po silang Japan. Sa Japan, banu lahat ng produkto. Amin pinakamaganda. Ganon din po ang mga Hudyo. Ganon ang mindset nila. Kami ang chosen people of God. No? Kayong lahat, kami yung kami yung elected na magbigay ng word of God sa mundo. Mas mataas kami sa inyo. Pinili kami ng Diyos. Kayo lahat hindi. Ganon sila mag-isip. So every time na merong mas malakas na bansa na mag-o-oppress sa kanila at sasakop sa kanila para yung sampal sa mukha nila. Kaya po nun, sa mga nakakaalam po ng story ni Jonah, yun yung reason kung ba't hirap na hirap siya magbigay ng message sa Nineveh. Yun. Hindi siya dahil natatakot siya. Dahil ayaw niya na merong mga mananakop na bibigyan ni Lord ng pardon. Sa mga people na hindi alam, sino ba yan? Jonah na yan. Maganda po yan tanong na yan. No? Basahin nyo sa Bible. Yun. So, para sa kanila, the fact na merong mga nation na nag-o-oppress sa kanila, ano na yon? Masama na yung tingin nila doon. Ang tingin nila doon, wala kayo sa Diyos. No? Kasi no-oppress nyo yung nation ni God. And to make matters worse, no, merong mga tao na mga Hudyo na nakisama sa Roman government para pahirapan yung mga Hudyo. Biro nyo pumunta tayo dun sa perspective na yun. The fact na merong nation na nagpapahirap sa'yo, ibig sabihin, hindi sa Lord yan. Kasi ang will ni Lord para sa amin is kami yung thriving. So, ganun yun. Tapos, meron pang yung mga nakisanib na kababayan nila. Tapos, ang ginagawa, ang tax collection po nung time na yun is wala pang masyadong mga policies na ginagawa doon. So, yung accountability po, sobrang mababa. Basta ang pakialam lang ng Romans, masingil mo yung amin. Wala akong pakialam kung magkano yung itubo mo dyan. So, sa kanila, hindi yan sales skills. Uy, bayad ka naman ng para naman sa mga roads natin yan. Hindi ganun po,
Ang ginagawa nilang tax collection method ay through force. Dahil ang mga tax collectors po na to ay mayroong mga kasamang Roman soldiers. So kunyari, hoy! Di ka nagbayad. Tapos biglang umupo sa pagkakatayo. Ang laki, no? May sinasabi ka, oo, matapang kahit maliit. Bakit? Meron siyang mga sundalo eh. Diba? So ganun na nangyayari sa kanila. So ganun sila kagalit sa mga tax collector. Isa pa, member sila ng tinatawag natin, quote-unquote din, bad upper class. Dati po, no, ang mindset ng mga taong, mga Hudyo ay, pag okay ka sa Lord, ibe-bless ka niya. Sa kanila, pag mahirap ka, pag may sakit ka, makasalanan ka. Yun yung mindset before. Kaya sa kanila, nakakainis yung lantaran kang nangungurakot. Tapos, pinagpapala ka financially. So, ganun yung galit nila. No? Imagine nyo, meron tayong kakilala na kaparehas natin ng faith, tapos kababayan natin, tapos nakikisanib siya sa bansa na gusto tayong gulangan. Tapos, ginagamit niya yung panggugulang na yun para mas maging okay yung buhay niya at ng pamilya niya. Nakakagalit yun. Diba? So, ganun po siya. Hindi po siya simpleng nagta-tax collector. Kaya para sa kanila, makasalanan talaga yan. And makikita po natin yan sa mga passages, no? Nung sa Luke 15, ito po yung time na si Jesus ay nagtuturo ng parables. So basahin natin yung mga, ano-ano dyan yung mga, babasahin ko, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Ano po yung mga colored letters, words? Sabihin natin, tax collectors, other notorious sinners, Pharisees, teachers of religious laws. Sinadya po ng Bible na ihiwa-hiwalay yan para mapakita kung ano yung mga classes ng people na nakikinig kay Jesus every time he teaches. Yung Pharisees po, pati teachers of religious law, magkaiba po yan. Ang Pharisees po, ang tinuturo po niyan ay yung Torah or yung Bible. Yung teachers of the religious law ay Sadducees. Ito po yung nagtuturo kasi merong batas sila na panghudyo lang. Siyempre, iba yung batas ng Romans eh. Meron silang batas yung national. No? So, Pharisees, teachers of religious laws. Tapos ito yung nakakatawa. No? Other notorious sinners, tas may tax collectors. Wow. It's a class of its own, parang ganon. It's a new brand of evil. No, para pagka imagine nyo kung uso na yung Pinoy henyo niyan. No? Mabuting tao ba to? Hindi. Masama? Oo. Notorious sinner? Hindi. Pwede. Tax collector. So, isa pa siyang category ng bad. No? And, makikita natin yan, hindi lang yung mga Hudyo ang nagsasabi niyan. Pati si Jesus nagsabi niyan. Napakinggan po natin yung preaching ni, alam ko si Pastor Merang nag-preach noon, no? Yung, ano yung process kung tayo ay makikipag-ayos sa kapwa natin. Diba, ang sabi sa Bible, the first thing you should do is to post it online and don't tell your brother. Diba yun nasabi doon? Hindi ba yun? Ba't yun yung ginagawa natin? Hindi. Sorry. Sa ibang church yun, no? Ang una daw, one-on-one. Kayong dalawa. Di ba? Tapos, pag hindi makinig, magsama ka ng witness. Pagkatapos, ano next? Magsama ka pa ng, mas madami. Di ba? Pag ayaw pa din, ayan ang sinabi dyan. If he refuses to listen to them, tell it to the church. Ayaw pa rin. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Grabe, no? Sa atin kasi, pagka sasabihin, kunyari sa context natin, yaman mo na, natin yan, tratuhin mo na lang yan parang tax collector. I-research pa natin. No? Ano ba yung tax collector? So, kailangan itrato ko siya ng parang naniningil sa Meralco? Di ba? Hindi. Ang sinasabi dyan, itrato nyo na, nung sila,
Yung mga Hudyo yung nakabasa nito, since nasa Matthew kasi yan eh. Ang target audience nito, mga Hudyo eh. Nung sinabi nila, pag ayaw pa rin makinig, ginawa mo na lahat, sinabi mo na sa church, ayaw pa rin makinig, then sige, hayaan nyo na siya. Tratuhin nyo siyang parang tax collector. Sabi nila, ooh, kasi alam nila yung ibig sabihin eh. Grabe, kawawa naman yun. No? Ibig sabihin, church, ibig sabihin, grabe yung trato nila sa mga tax collector. Scum of society. No, mayaman ka, pero hindi kami nagse-celebrate sa iyo. Pagka nag-post sa Facebook yun ng mga bagong bahay yung tax collector, frown yung ginagawa. Wala nagla-like, wala nag-heart. Ganon. No? Ayaw nila. Hindi sila proud sa success ng mga tao na yan. So, ito po yung nangyari. Alam ni Jesus. Sa kanya nga nanggaling eh. Tax collector eh. Di ba? Nung tinuro siguro yun, itrato nyo ng parang tax collector. Sabi ni Matthew, ako yun ah. Ang nakakatawa dito, no? Sa Matthew 9, kung paano kinol ni Jesus si Matthew, sige, tax collector ka ah. Scum of the universe ka ah. Society pala, sorry. So, as Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew. Mind us, no? Si Matthew nagsusulat nito. Binabalikan niya experience na, dito ko galing. Walang rumerespeto sa akin, walang nakikinig sa akin. Ngayon, nagtatanong sila, uy, asan na yung librong sinulat mo? Tapos na ba? Gusto na nilang makinig sa sinasabi ko. Nagsimula yun lahat nung nagsimula si Jesus sa buhay ko. Ito yung kwento niya, no? So sabi niya, dating tax collector. Then when Jesus saw him, as Jesus was passing by, anong sabi ni Jesus? Hey, before you follow me, leave your tax collector possession. Yan ba yung sinabi? Wala! Matthew, kahit ganyan ka, sumunod ka sa akin. Walang pinabago. No? Practicing ka ng ganyan? Struggling ka sa ganyan? Di ba, ang daming mga tao. Di ba, meron tayong mga niyayaya sa Lord, no, sa church. Huwag muna, ayusin ko muna yung buhay ko. Hindi mo kaya. Kaya pumunta ka na sa Lord. So yan, sinabi niya, pumunta ka na. So ngayon, ito po ang question. Ano ang prerequisite in following Jesus? Diba? Sa ano kasi, diba sa analytic geometry, sa trigonometry, no? Ang kailangan meron tayong algebra. Bago ka mag-multiplication, ang prerequisite mo, dapat alam mo yung addition, pati subtraction. Now, ano ang prerequisite ng following Jesus? Ano yung kailangan meron muna tayo pag susunod tayo kay Jesus? According dito, kailangan maduming tao ka. Kailangan may struggles ka. Yan. Sino dito ang walang struggles? Wala. Kasi kung biglang may tumaas ang kamay, di nakikinig yun. Oo. Yan. Praise God, lahat nakikinig. Ayan. Papatagalin ko to para pag naiihi kayo, hindi kayo makababa. Ayan. So, sabi dyan, follow me as broken as you are, struggling as you are, you follow me. And he rose and followed him. Ganun lang kadali, no? Tapos, and as Jesus reclined at the table in the house, pumunta pa sa bahay. Hindi lang pinasunod, sunod ka, saan bahay mo? Punta tayo doon, kain tayo doon. Sa church, nagpapakain pag na-promote. Diba? Pero ewan ko meron sa mga discipleship group namin na-promote, no? Pero hindi pa rin nagpakain. So, bahala na si Lord, no? Oo. Grabe, no? Sana wag bawiin ng Diyos. No? Hindi, joke lang. Okay.
Sa atin, meron tayong reason kung magpapakain. Ano pang mga reason? Birthday. Ha? Birthday, hindi ko magets yan. Dapat siya nga yung pinapakain, birthday niya. Pero di ba ganun? Ganun na nangyayari. Pero po sa Hudyo, sa kultura po nila, pagkakain kayo ng sabay, ano? Di ba? Ano? Para bang ano yan? Di ba sa Pilipinas, isa pang mga ginagawa pagka kumakain ng sabay, ano? Di ba, pinopormahan ka? Di ba, naalala ko yung time na niyaya ako ni Eunice kumain kami. No? Oo. Kwento ko to, ha? Ako yung nandito. Yan. Ayan. So, hanapin nyo na lang kung ano yung mga false teachings, no? So, sa kanila po, pagka kumakain sila with a person, ano yan parang pinapakita nila, they are associated with the people. Ibig sabihin, associated sila relationally and associated sila intellectually. Para po kumain ka sa isang taong tax collector, bahay ng tax collector, kunyari, makita ka lang, kumakain lang sila ng tinapay, no? Nagko-communion sila, si Jesus lang pati si Matthew. Makita lang sila at mapicturean yon at mapakita sa lahat ng mga tao, parang sa kanila, shucks, inaalaw ni Jesus na makita siya kumakain kasama yung tax collector na yon. Ibig sabihin, kaninong brand yung mas malakas? Si Jesus ba yung nadala? O siya ba yung nadala? Pero ang point doon is nakikiisa ka sa kanya. Pero ang maganda dito, ito, no? Jesus reclined at the table in the house. Behold! Many! Okay. Kasi pag one-on-one lang, no? Si Jesus lang, pati si Matthew kumakain. Oh, saan kaya siya nakiki-associate? Siguro yung pareha sila ng style ng buhok, no? Pakimpi. No? So, pakimpi. Baka dun, no? Pero hindi. Hindi na natin questionin Sabi dyan, many tax collectors and sinners. Wow. Came and were reclining with Jesus and his disciples. Nagkakainan sila doon. People who are not like Jesus, like Jesus. Tayo ba, mga followers of Christ? No? Offending ba tayo sa mga people who are not like Christ? Kung makikita natin, no, si Jesus, na-attract niya yung mga sinners na lumapit sa Kanya. Parang nagtuturo to ng Bible nagtuturo to about the Lord pero ang daling lumapit sa Kanya. Kasi feeling ko hindi niya ako i-judge. So yun yung mga na-attract niya. At ito nakakatawa, no? And when the Pharisees saw this, yung mga Pharisees po, ito po yung mga parang religious leaders. Kung ngayon po, sa context natin, ito yung mga church leaders. When they saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Ang nagwa-wonder po ako dito, nung sinasabi nila to, kasi dami niyan di ba? Nagkukwentuhan. Siguro dahil, syempre, pag galit-galit naman. So, hindi ko alam kung malakas ba nila to sinabi. Kasi somehow, narinig ni Jesus. No? Hindi ko alam kung nasa labas ba sila or ano. Hindi ko alam kung nagpicture sila at nakatweet, tas nakita ni Jesus, uy, loko to Ha? Somehow, no? Nung tinanong to ng mga Pharisees, bakit sumasama, ba't nakikipagkainan yung teacher nyo dyan sa mga tax collectors and sinners? Narinig ni Jesus. Ano sabi niya? When he heard it, he said, hindi ko alam paano niya narinig, no? Pero ito, imagine nyo to. Nakakatawa to Nakakatawa to. No? Kumakain sila. Kaninong bahay? Bahay ni Matthew. Si Matthew, sige, papasukin yung mga pagkain. Bili ka nga ng 1.5. Kain sila. Kumakain sila, no? Siya nagpakain, malamang. Siyempre, sabi, Jesus, sino magpapakain? Sabi ni Jesus, sino ba yung tax collector? Diba? So, di yun, nagpakain, ano? But when
he heard it, he said, no? Sabi, bakit nakikikain yan sa mga tax collectors and sinners? Sabi ni Jesus, hoy, alam nyo ba, those who are well have no need of a physician. Yung mga walang sakit, hindi nila kailangan ng doktor. Ang may kailangan lang ng doktor ay yung may sakit. Sabi ni Matthew, sino may sakit? Ha? Ibaba mo yung Coke. Ha? O ikaw, Peter, kanina ka pa, nakatatlo ka ng kanin, ha? Ibaba mo yan. Sinong may sakit? Ha? Ha? Sino? Tas, sabi nung mga, nung mga kaibigan niya, mga tax collector, Matthew, hindi! Bahay ko to eh. Matthew, tax collector tayo. Ano bang gusto niyong kain? Di ba parang, hindi ko alam kung nung sinasabi ba to ni Jesus, naririnig nila. No? Pero actually, kung babasahin po natin to, this is a figure of speech. Hindi naman niya sinasabi na may sakit as in physical sickness. Ano po ba ang ibig sabihin pag yung sinabi ni Jesus dito, ang may kailangan ng doktor ay may sakit? Ano ibig sabihin ng may sakit? Spiritual sickness or separation from the Lord. Di ba? Or meron silang, hindi sila aligned with the Lord. Tama ba? Now, ito ang tanong ko po. Sino ba yung hindi aligned sa Lord? Si Matthew o yung Pharisees? Lahat. Diba? Even tayo. Hindi po tayo aligned sa Lord. Ang problema lang po nilang dalawa. No? Yung isa, at least alam niyang may sakit siya. Nagpa-doktor siya. Yung isa, hindi niya alam. Yun ang mas nakakatakot. May sakit pala ako. Hindi ko alam. Diba? Meron ako narinig, ganyan, diba? Bro, may sakit pala ako. Ngayon lang ako nakapag-check. Stage 4 na pala ako. Diba, sabi yung sumagot sa kanya, di bale, 4 pa lang yan, hanggang 10. Ingot! Di ba? So, ano sunod dito na nangyari? Sinabi dito ni Jesus, ito solid to, no? Medyo masakit to sa mga Pharisees. Sabi niya, go and learn what this means. Hindi niya sinabi dito, go and read. Sinabi niya, go and learn what this means. Ang sinabi niya, I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but the sinners. Ang point dito ni Jesus, ano ang ibig sabihin? Ba't sinabi niya, lumabas po kasi ito sa Hosea. Ang ganda lang nung sa mga people nag-attend last week, no? Consistent yung mga people of God na merong heart of God, clear sa kanila kung ano yung gusto ni God. The Lord doesn't want our ministry. The Lord doesn't want our sacrifices. The Lord wants obedience. The Lord wants knowledge of Him. Sinasabi ni Jesus, akala natin ang sinasabi niyang ang mga sick ay yung mga tax collector. Pero nung sinasabi niya, ang sick pala yung mga Pharisees. Kasi sinabi niya yun eh. Yun yung sumunod eh. Kung nagbabasa kayo ng scripture at iniintindi nyo yung sinasabi doon sa dapat na nabasa nyo, kasi memorize nila yung Old Testament eh. Alam nyo dapat na ako to. Yung Messiah. Because I want you, napaka-ironic, no? I want you to know me. Hindi nyo kilala eh. Kung sino yung kausap nyo. Kung alam nyo lang na ako yung Messiah na hinihintay nyo, you would understand why I am doing this. So makikita natin, no?
Was Matthew accepted? Yes or no? Yes. Now, for the people here na nagsastruggle in life, meron tayong mga alam na dapat hindi ko to struggles. Kasi pag nagpatuloy ako sa struggle na to, dediretso ako sa path na hindi ko gusto. Pwede ka bang lumapit sa Lord? Yes or no? Yes. If you're a person here right now, meron kang struggles. Kahit anong struggle yan, kapatid, you are welcomed here. You are accepted here. So hindi lang po to message sa mga people na nahihiyang pumasok sa simbahan, but this is also a message for us, the church. Na pag meron tayong makikita na mga tao na parang hindi siya pang church peg, we should have to understand and look at what Jesus did. Accepted. Accepted ang lahat. Uy, nakita ko to eh. Ito yung kurakot eh. Grabe yung mukha oh. Parang wala nang tinira. Lahat may tattoo sa mukha ah. You are accepted. Now, ano nangyari after? Doon na ba natapos? Diba? Ang problema, yung mga churches at yung mga tao, doon sila natatapos. Accepted. Woo! Okay na. Sige, mag-serve ako sa Lord. Pwede, accepted ako eh. Hindi. Ano nangyari po kay Matthew? In the duration of the 3-year ministry ni Jesus, sinabi po yan sa Mark, no? Sinabi dyan, and si Jesus, appointed 12, whom he also named apostles. Ang purpose kung bakit siya nag-appoint ng 12, meron dyan word, so that, the purpose, they might be with Him. Anong purpose? Ba't ka tinawag? Anong purpose? Bakit tayo tinawag ng Lord? Para ba mag-ministry? Para ba mag-attend ng Sunday service? Diba? Wala namang gagawin ng linggo eh. So pumunta tayo ng Sunday service. Ang purpose kung bakit tayo tinatawag ni Lord, isa-isa, so that we will be with Him. At dahil naging with God, with Jesus, si Matthew, he was able to be sent out to preach. Authority to cast out demons. Makikita natin yan. Yan yung mga 12 disciples. And makikita natin, ito si Matthew. Andyan siya. And in the 3-year duration of ministry of Jesus Christ, kasama siya. Kasama siya, andun siya, nung nagkagulo, nung binetray ni Judas, si Jesus, nandun sila nung pinako si Jesus, even nung namatay si Jesus. And kung mababasa po natin sa John chapter 21, ano nangyari doon? Yung mga fishermen bumalik na sa dati nilang gawain. Wala po yun sa account ni Matthew. Yung bumalik na yung fishermen ang nangisda ulit sila kasi parang, ito sa great run, guys. Kala natin, yun na talaga magdedire-diretso yung kingdom. Pero hindi, tara, balik na tayo sa ano. Wala yun sa gospel ni Matthew. Pero ang alam natin is si Matthew, simula nung na-encounter niya si Jesus, accepted siya as a tax collector, pero simula nung na-encounter niya si Jesus, tumalikod na siya ron. Dahil nga may lordship na eh. Hindi na yung sarili ko yung masusunod. Lord, ano yung calling ko? Magkaiba ang calling sa ministry, ha? Okay? Lord, ano yung papagawa mo sa akin? Ang ministry, may retirement. Ang calling, wala. Lord, ano yung papagawa mo sa akin? Clear na yon yung kanya. And after that, makikita natin siya, he was connected with Jesus and he was indebted. Nung namatay si Jesus, nakasama niya sa ministry,
Di ba, connected siya, siguro nasaktan siya, hindi natin alam. The Bible is silent. The Bible was silent. Pero, nasaktan siguro, or ganyan. But, ang point is, kasama niya si Jesus. Doon sa ministry, he was exposed to the life of Jesus Christ. He was exposed to a new community. At dahil doon, nag-change na. At nung nabuhay si Jesus, nag-resurrect siya, mas lumakas yung alam nilang pinapaniwalaan nila na eto nga, si Jesus, yung Messiah. At dahil namatay siya, at nabuhay siyang uli, meron ng redemption sa amin. At dahil doon, Lord, alay ko na sa iyo yung buhay ko. So pag nagsiserve tayo kay God, hindi yun na parang, Lord kita mo lagi ako nagsiserve. Umulan, umaraw, dire-diretso ako. Hindi. Kaya tayo nagsiserve kasi naiintindihan natin na merong ginawang matindi si God for us. At wala na tayong ibang, Lord, wala naman ako mabibigay sa iyo eh. So parang ano sinasabi ni God? You just pay it forward. Ibigay mo na lang yan sa kapwa mo. So very crucial question for us. Once we encounter the Lord, ano yung ginagawa natin for the people? Ang pinaka-importante is for us to die empty. Lord, gusto ko kung mamamatay ako, nabigay ko lahat sa'yo. Ubos. Na-max out yung capacity ko. Yung calling ko, nagawa ko to the fullest of my capabilities. Ganon yung kay Matthew. Makikita natin yan, di ba? Sa Acts 1:8, sinasabi dyan, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my what? Witnesses. Ayan. In where? And in all? And? Ay, akala ko to the ends of the church. Ako, alam ko po sa sarili ko na yung pagpapastor ko ay limited time lang. Hindi ako kinol ng Lord para magpastor ng isang local church. Dahil hindi naman yun yung mandate eh. Baka nandito lang ako sa pastoral 2 years, 3 years, hindi natin alam. Ang calling sa ating lahat ay hindi yung pag nagpastor ka na ng church, senior pastor ka ng church, rurok. Wala yun. It's a stepping stone. Dahil ang calling is to what? Whole world. Lord, kung mabuhay ako at maabutan ko na magamit mo ako sa ibang bansa. Pero kung hindi, okay lang. Basta ibibigay ko lahat. So ang calling po dito, Jerusalem, para lang po sa context, Jerusalem is parang sila-sila yun. Judea, Muntinlupa City. Samaria, ito yung mga lugar na ayaw nilang puntahan, na medyo mas malayo, di ba? And to the ends of the earth. Huwag po tayo makontento na excellent yung ministry natin sa loob ng simbahan dahil hindi yun yung pinapagawa ng Diyos. Pero hindi din sinabi na, okay pala eh, wag na tayo. Hindi po yun. Yun yung stepping stone. Diba? Kung yung maliit na ministry sa loob ng simbahan ay hindi natin magagampanan, hindi natin magagawa to. So, sabi dyan, after that, let's move verses forward. Sabi, and when they had entered, they went up to the upper room where they were staying. Ito daw yung mga disciples. After to mag-ascend ni Jesus Christ, nagbigay na siya ng huling habilin. Sabi niya, sabi dito, lahat sila, when they entered, yung mga disciples, they went up to the upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew. James the son of Alphaeus and Simon the Zealot and Judas the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer. Together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Kung titingnan po natin yung mga previous passages, si Mary, mga kapatid ni Jesus, hindi po naniniwala na siya yung Messiah.
Si Mary, malamang naniniwala siya kasi kay Gabriel di ba? Pero yung mga brothers niya, kung makikita natin, hindi po sila believers, no? Parang, uy, James, nabalitaan ko yung kuya mo daw. Siya daw yung Messiah. Katabi ko lang matulog yun Ganon, di ba? May bias Pero nung namatay si Jesus, tas nabuhay, ay wala na siya nasabi. Yun ang simula ng conversion ni James, the brother of Jesus, at siya ang nagsulat ng Epistle of James. Hindi yung disciple. James, the brother of Jesus, was an unbeliever all his life. Pero after nung resurrection ni Jesus, malamang sa malamang, totoo na to. Nakakita na kayo ng namatay, na nabuhay, tas hindi na namatay. Walang ganon. Si Lazarus, namatay siya, nabuhay siya, pero namatay siya ulit. Si Jesus lang. Yung namatay, nabuhay, hindi na namatay. Sabihin mo na lahat ng mga Diyos-Diyosa na ginudiyos nila. Kung meron man yung mga resurrection stories, patay silang lahat ngayon. Si Jesus lang yung buhay. Di ba? Sige, palakpakan natin. Now, kung si Jesus is gumagawa lang ng kwento, isa sa mga arguments na sinasabi ng mga atheists and yung mga people na isa lang yung kulto, no? Si Jesus at yung followers niya. Possible, gawa-gawa lang nila yan. Kulto lang yan na parang, tara, kunyari, o botohan, sino kunyari yung magiging Diyos? Tapos, gawin natin kunyari religion. No, ako yung Diyos Ako, sige, ikaw mukhang ikaw pinakapogi. Sige, ikaw yung Diyos, no? Tapos, magkuha tayo ng mga offering, no? Di ba? Pwedeng ganon. Malalaman nila kung nagloloko lang si Jesus. Siyempre, yun yung lagi nilang kasama And isa sa mga arguments ng mga tao kung ba't hindi nila pinapaniwalaan yung lordship or yung godship ni Jesus Christ is baka kulto lang yan, baka nagsisinungaling lang yan. Pero kung ganon, paano natin mapapaliwanag to? Lahat ng disciples ni Jesus ay pinatay. Kunyari, gagawa tayo ng, kunyari lang itong church na ito, magko-close door meeting tayong lahat. I-imagine natin tong senaryo na to. Guys, dito po sa, gusto natin kumita tayong lahat, gagawa tayo ng religion, ang Diyos natin ay si Jared. Kunyari, no? So, yan na. Si Jared ang God, kinakalat na natin sa mga Facebook, si Jared ay God, tapos si Jared may mga picture ng ganun siya, tapos kinakalat natin, no? Kunyari, dumating yung time na meron ng mga opposition. Sabihin, talaga ba? Si Jared ay God, tapos tinutukan ka ng baril. Hindi, joke lang namin yun, para kumuha ng pera. Malamang aamin ka na. Buhay mo nakatapat Pero itong mga to, yung mga duwag na tumakbo nung time na i-crucify si Jesus, nakita nila Yung Diyos namin namatay He conquered death. Wala na kaming kakatakutan. Papatayin ka namin. Go. Ganyan ka kapaniwala? Yes. Up to the death. Ang ganda, di ba? Nung sinabi ni Peter kay Jesus, I love you. Yung first, no? Parang, tapos sabi ni Jesus sa kanya na, hoy, huwag ka masyadong madaming sinasabi, i-deny mo ako. Yun yung naging prophecy sa kanya nung una, kay Peter, for the people na nagbabasa ng Bible people, di ba? Merong follower si Jesus na medyo bibo. Dami laging sinasabi. Di ba? Lord, hindi ko kaya may mangyari sa'yo. Mahal kita. Ganun. Sabi ni Jesus, oy, di-deny mo ko. At nangyari po yun. Pero bago mag-ascend si Jesus, di ba? Nakwento natin yun. Sinabi ni Peter, Lord, I love you. Alam mo yung puso ko. Tapos may sasabihin na naman si Jesus. Siguro si Peter parang, shucks, ano na naman ba yung mapapredict? Ano sabi ni Jesus? Mamamatay ka. Following me. Kay Peter sabi, yes. The greatest honor is to live for God and to die for God. Lahat po ng disciples ni Jesus ay pinatay except si John the Beloved. Although may attempted murder sa kanya, hindi lang siya mamatay-matay. No?
Ikikwento natin yan sa susunod, no? Makikita natin ano nangyari kay Matthew. Alam niyo po ba kung paano siya namatay? Nagpunta siya sa ends of the world. Lumabas na siya sa Jerusalem, lumabas na siya sa Samaria, nagpunta na siya sa Ethiopia. Yung Ethiopia po is hindi yung Ethiopia ng ngayon, Merong Ethiopia dati na Greek colony. Nagpunta doon si Matthew at doon siya nag-share ng gospel. Kaya kumalat yung gospel sa mga Gentiles. Kaya merong gospel, but alam natin yung story ni Jesus Christ. That's because of the early church. Dahil pinalaganap nila yung mga nangyari na ginawa ni Jesus sa buhay nila. Pinalaganap nila not just the belief, but a way of life. And dahil doon, si Matthew, hindi niya i-compromise yung values niya at kailangan niyang sabihin yun sa leaders ng nation na yun. Ang ginawa, pinapatay siya. Maraming school of thoughts kung paano siya namatay. May mga nagsabi, sinunog siya, ginawa siya, yung burned sa stake, no? Para siyang ginawang Kenny Rogers, no? Pero meron mga sinasabi, pinatay siya by the sword. But, ang common sa kanilang lahat ay, he died for his belief. Yun ang naging cause ng death niya dahil he was with Jesus until the end. Now, ano nangyari? Diba? Matthew moved from being accepted to being indebted. Hindi siya nagstay na, ay, accepted lang ako, okay na, hindi ako aalis dito. Accepted naman ako eh. Meron akong responsibilidad na baguhin ko yung sarili ko. Meron po tayong expectations from both sides. Ironically, yung first na lumabas yung word na church was also in the book of Matthew. At kung titingnan po natin yung word na church, si Jesus nagsasalita dyan, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Yung original translation po ng church is ecclesia, which means a gathering. Ngayon po, kung titingnan natin yung English translation ng church, at tingnan natin yung definition niya, it's a place. Tama po ba? Saan ako pupunta? Sa church. We're going to the church. Doon ako magpe-pray. It's a place. It's a location. Pero nung sinabi po ni Jesus tong word na to, I will build my gathering. Hindi siya place. It is a movement. It is a group of people who have experienced Jesus Christ na hindi sila naging stagnant sa kung nasan lang sila nakita ni Jesus nung first time. Church is not a place for just acceptance. Kung i-cancel nyo ako, i-cancel nyo ako. Church is a place for change. Now, hindi tayo magagalit, di ba? Pag sinasabi natin, ano ba mga privileges ng ano? Di ba minsan pupunta tayo sa PhilHealth. May sabihin, meron ba akong, ano yung ibabawas? Kunyari napunta tayo sa ospital at meron tayong mga ginastos, sasabihin natin, magkano ibabawas ni PhilHealth? No? Tapos sasabihin ng ano sa atin, Sir, wala kang PhilHealth. Anong PhilHealth sinasabi? Hindi kasi naririnig ko sa kanila so akala ko normal siya, no? Hindi. Pwede ba pupunta tayo sa bangko, no? Pwede kong makausap yung manager dito sa bangko na to? Sir, bakit? Basta, punta ka. Maglo-loan ako. Sir, wala kang account dito. Natatawa tayo pag kumukuha tayo ng privileges sa isang bagay na hindi naman tayo member. Pero pag pupunta tayo sa church at acceptance lang tayo, tapos magagalit, ano ba ang leadership position? Ano ba ang ministry position? Is it a right or is it a privilege? Privilege, exactly.
Pribilehiyo yon ng citizen of the kingdom of God. Oo, accepted tayo. Pero if you stay the same, ibig sabihin, hindi ka membro. Ibig sabihin, turista ka. So wag tayong magagalit if we're going to stay the same at wala tayong privileges. Dahil nakakatawa yun. Ba't di ako binibigyan ng leadership position? Ba't hindi ako binibigyan ng ministry? Gina-judge ako. Pwede ba natin yung sabihin sa PhilHealth? Pwede ba natin yung sabihin, alam mo, naiinis ako sa bangko na yan, ha? Bakit? Ginadge ako. Porket nakachinelas lang ako, eh. Bakit? Naglo-loan ako, eh. Hindi ako pinaloan, eh. May account ka ba doon? Wala, eh. It's the same. Huwag tayong maghangad ng ministry. Huwag tayong sumamaloob pagka hindi tayo mabibigyan ng privileges inside the church if we stay the same. Because, always remember, if the church stopped at you, at us, being accepted, then it has failed its mandate. Meron akong kakilala, nag-gym siya. Lagi siya nag-gym, araw-araw, may mga trainer daw siya. Sabi ko, hindi ka nagbago yung katawan mo. Umalis ka na dyan. Pag pumupunta tayo sa church at walang change, nag-fail yung church. Dahil ang goal ng church, hindi naman, di ba, kaya ako mag-church para pumunta ako ng langit. The church is not for transportation. The church is for transformation. A healthy church helps transform people to be more like Christ. Now, pag pupunta tayo dito sa mga people na nakikinig at meron tayong mga struggles, naghahanap ako ng acceptance. Yes, you are accepted here. But we have expectations, kapatid. If wala pa sa isip mo na magbago, wag ka muna dito. Pero dahil alam mo na hindi mo kaya, gusto mo magbago pero hindi mo kaya, then this is the place for you. Because people will be a tool of the Lord to help you change. Meron kaming kina-counsel ni Eunice. Nagkahiwalay sila, no? Tapos, mag-asawa to, nagkahiwalay sila. Tapos sabi namin, isa sa mga magagandang mangyari is makarinig din tayo about the Lord, no? Ang sinabi nila, hindi nag-a-attend kami ng church. Okay. Every Sunday, afternoon, may discipleship group, o pagkatapos, yun na, sino yung mga kaibigan niya? Yun pa din. Ano yung ginagawa niya? Yun pa din. Walang kwenta yun. Because church is not an event. Because church is not a weekly gathering. Church is a movement. Church is a community. Kaya kaya hindi pwede yung panay online lang din. Diba? Online, okay, banal na ulit. Nakapag-communion, online attendee lang ako pero communion this Sunday. So, kailangan ng juice para kasalanan is mabawasan. Okay, pagkatapos nun, balik na ulit sa online. Wala yun. Church is a community. Walang change kung you will stay with the same group of people doing the same old things, having the same mindset. Kaya nga sinasabi, transform. Romans 12:1 and 2, by the renewing of your mind. There will be no change kung prayer of acceptance lang. There will be no change kung pa-attend lang. True change will come from community. Member ka ba ng D-group? Sino ba yung lagi natin kasama? Ano ba yung lagi natin pinag-uusapan? Dahil ang goal ng simbahan ay hindi lang para mag-accept ng people,
at ito-tolerate ka. Because tolerance and love, sabi nga ni Pastor MJ, are two different things. Tama? Ano yung tolerance? Pwede kahit ano. Kasi, kung hindi ko mahal ng anak ko, ito-tolerate ko lang siya. Gusto niya, ito kakainin niya, gusto niya lalabas siya ng bagyo. Hindi pwede. Pero dahil mahal ko siya, meron akong mga bagay na hindi ito tolerate. And I have to stand my ground. Dahil balang araw, pag nag-mature na yung mind niya, marirealize niya, tama pala ako. Minsan sa atin, sasabihin natin, ito yung mga argument. Hindi, pero sino ka ba para malaman kung what's best sa akin? Hindi ko alam, kapatid, kung anong mas best para sa'yo. Pero alam ko to. Sa 100% ng pagkakamali mo, ang nag-decide nun ay hallelujah. So kung hindi namin alam, hindi mo rin alam. Parehas lang tayo. Di ba? So, sino nakakaalam? Si God. Paano natin malalaman? Sa church. Sa community. So church, let us treat the church as a gym. Kaya tayo pumupunta tayo ng gym, minsan sobrang payat. Ako, nag-start ako sa gym, sobrang payat, nahihiya ako kasi baka laitin yung form ko. Kung paano ako magbuhat, mali-mali. Hindi, wala naman. Kasi lahat na nagpupunta dun, gusto rin mag-grow eh. So ako, kunyari, mali yung form ko, sasabihin, bro, medyo mali yung form mo, ginajudge mo ba ako? So pag meron dito sa church at kinokorek ka, hindi ka ginajudge. Kasi may expectation siya at yung mga tao sa kasama natin na gusto mo mag-grow. So pag kinokorek ka, magalit. Pero na lang yung iba yung correct ng correct, wala namang, di ba? Iba din yun, no? Ibang topic yun, no? Pero, ang point lang dito is may expectation for growth. Everyone. Okay? So tayo po, pagka merong magtatanong, ano ba ang stand ng Win Alabang sa LGBTQ? Not just sa LGBTQ. Sa mga sugarol, ex-con, ano pang mga kasalanan ang sabihin natin? Ano ang stand ng Win Alabang? Ano stand ng church nyo? Accepted sila. Pero merong expectation to become like Christ. Amen? Sige. Kailangan clear yung mandate na yon. Kasi kung hindi, we failed as a church. Ang true love is placing that person doon sa position na makukuha niya yung best possible life ever. And I know na yung best life na yon is a life with Jesus. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Thank you, Lord God, for that mandate, for that clarity, Lord God, na, Lord, it is true na kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, kung ano man yung mga struggles namin, Lord, we are accepted as we are. But Lord, we come to this gathering, to this church, because merong expectation, Lord God, na Lord, ayaw na namin magstay the same. Ayaw na namin sa paulit-ulit na struggles. We are coming here because, Lord, we need help. And we know that apart from you, walang change na magaganap. So, Father, may you just open the eyes of our brothers and sisters na merong mga people dito inside our church na meron need. Lord, help us be open. Malaman namin kung sino yung mga tao na nangangailangan ng tulong so that, Lord God, we can be initiators of your love for them. Help us, Lord God, be sensitive. And help us, Lord God, be accountable to that mandate. The church is a community for Christ-likeness. Thank you, Father God, for your love. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for your power. Because with you, we know that nothing is impossible. In Jesus' name we pray. Amen.